Mainit ang sikat ng araw nang bumaba mula sa itim na van ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo at maong. Walang sinuman ang makapagsasabi na siya ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking ospital sa bansa. Sa halip, aakalain mong isa lamang siyang ordinaryong pasyente na pilit binabalutan ng katahimikan ang sarili. Siya si Achilles Balmes, kilala ng mga tao sa mundo ng negosyo bilang isang matatag at matalinong negosyante. Ngunit ngayong araw, hindi siya pumunta sa ospital bilang may-ari, kundi bilang isang bulag na pasyente na nais makita ang katotohanan sa loob ng kanyang pinapatakbong institusyon. May suot siyang makapal na salamin at bitbit ang tungkod na gawa sa kahoy. Ang kanyang driver ang tumulong sa kanya papasok ng lobby. Tahimik siyang nagmasid, bagaman pinipigilan niyang ipahalata. Dinama niya ang paligid. Narinig ang mga reklamo ng ibang pasyente, ang buntong hininga ng mga nakapila, at ang boses ng mga nurse na tila wala man lang malasakit sa mga naghihintay. Dito nagsimula ang kanyang eksperimento, ang pagpapanggap bilang isang ordinaryong bulag na tao upang alamin kung paano talaga tinatrato ng mga empleyado ang mga pasyente kapag walang nakatinging may-ari. Habang hinihintay siyang tawagin, ilang beses siyang nasagi ng ibang pasyente. Walang nurse na nag-abala upang alalayan siya. Ang receptionist ay abala sa paggamit ng cellphone, paminsan-minsan lang sumisigaw ng pangalan. Nang sa wakas ay narinig niya ang kanyang apelyido, itinuro lamang ng receptionist ang direksyon. Doon po sa kaliwa, ikalawang pintuan, malamig na wika nito. Hindi man lang inalalayan ang taong bulag na halatang hirap maglakad. Mabuti na lamang at nandoon ang kanyang driver na palihim na nagmamasid mula sa gilid, handang kumilos kung kinakailangan. Pagpasok niya sa silid, sinalubong siya ng isang batang doktora na may matalim ang tingin. Si Driver Luis Reyes. Naka-cross-arm ito at tila hindi interesado. Ano bang problema? Tanong niya nang walang pakundangan. Umupo si Achilles, kunwaring nahihirapan at mahinahong sumagot. Dok, madalas sumasakit ang ulo ko at parang may iniinda rin akong dibdib. Mahirap kasi akong makakita, halos wala na akong malinaw na nakikita. Imbes na makaramdam ng malasakit, naglabas lamang si Driver Reyes ng ballpen at minadaling nagsulat sa chart. Pwede ka nang umuwi. Inumin mo na lang ito. Kung hindi gumana, bumalik ka. Marami pa akong pasyente. Mabilis nitong tugon. Nabigla si Achilles sa naging pakikitungo. Walang kahit anong pagsusuri, walang pagtatanong, walang malasakit. Dinampot niya ang reseta at mahina siyang ngumiti. Salamat po, Dok, sagot niya. Pilit na itinatago ang kanyang nadarama. Sa kanyang isip, malinaw na nakita niya ang unang manifestasyon ng problema. Ang kawalan ng malasakit mula sa mismong doktor na dapat nagbibigay ng pag-asa. Hindi siya agad umalis. Sa halip, nagkunwari siyang nahihirapan tumayo. Ngunit imbes na tulungan, tumalikod si Dr. Reyes at tinawag ang susunod na pasyente. Dito lalo niyang naramdaman ang bigat ng kalagayan ng mga taong umaasa sa serbisyong iyon. Paglabas niya ng silid, napansin niyang may isang matandang lalaki na namimilipit sa sakit sa gilid ng hallway. Walang pumapansin. Nilapitan niya ito at nagkunwaring bulag na nag-aabot ng kamay. Kayo ba'y ayos lang? Mahina niyang tanong. Sagot ng matanda, hindi na ako pinansin kanina. Wala daw akong pambayad kaya pinauwi na lang ako. Humugot ng malalim na buntong hininga si Achilles. Kung siya man ay nasaktan sa malamig na pagtrato ni Droga Reyes, paano pa kaya ang mga kagaya ng matandang iyon na wala talagang kakayahan? Bumalik siya sa waiting area at umupo ng tahimik. Habang nakikinig sa mga usapan ng mga tao, malinaw ang kanilang hinaing. Matagal ang pila, hindi sila pinapansin at tila mas pinapaboran ang mga pasyenteng may kakailala o pera. Nakaramdam siya ng kirot. Hindi lamang bilang isang pasyente kundi bilang may-ari.
Sa dami ng kanyang ginastos para maitayo ang ospital, bakit ganito ang sistemang umiiral? Bakit tila nawala ang layunin ng institusyon, ang magbigay ng lunas at pag-asa? Sa mga sandaling iyon, dumaan si Dr. Reyes kasama ang isang nurse. Narinig niya ang boses ng doktor na pabulong, ngunit halata ang tono ng pamamaliit. Ang hirap minsan, ang daming walang kwentang pasyente. Kung wala silang pambayad, sana huwag na silang magpunta dito. Napapikit si Achilles, pilit pinipigil ang galit. Ngunit nagpasya siyang manatili. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Kailangan niyang makita ng mas malalim ang nangyayari sa loob ng kanyang ospital. Maya-maya, isang nurse ang dahan-dahang lumapit sa kanya. "Sir, kayo po ba ang pasyente kanina kay Drona Reyes? Pasensya na po kung hindi kayo naasikaso ng maayos." Mahinahong sabi ng nurse na nagpakilalang si Maris. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Achilles ng tapat na malasakit. "Ako na po ang titingin kung kumusta kayo. Kayo po ba'y may nararamdamang kakaiba ngayon?" Ang boses nito'y puno ng sinseridad, bagaman alam ni Achilles na hindi niya kailangan ng gamutan. Ramdam niya ang init ng malasakit mula sa simpleng tanong. Isa itong patunay na may mga tao pa ring tunay na nagmamalasakit. Sa kanyang pag-uwi, bitbit ni Achilles ang mabigat na damdamin. Nagsimula na ang kanyang eksperimento. At sa unang yugto pa lamang, nakita na niya ang kalamnan ng problema. Isang sistemang bulag sa malasakit, pinamumunuan ng mga taong higit na iniisip ang sarili kaysa sa pasyente. Ngunit hindi siya magtatagan sa katahimikan. Balang araw, babalik siya, hindi na bilang isang bulag na pasyente, kundi bilang may-ari ng ospital na handang iwasto ang lahat ng mali. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, patuloy muna siyang magmamasid, patuloy na magpanggap upang mas mailantad pa ang buong katotohanan. Kinabukasan, maagang bumalik si Achilles sa ospital. Muli siya ng mapapal na salamin at bitbit ang kanyang tungkod. Naglakad na parang hirap makakita. Inihatid siya ng kanyang driver, ngunit agad din itong umalis upang hindi mahalata na may kasamang bantay. Sa pintuan pa lamang ng emergency room, naramdaman na niya ang mabigat na enerhiya. Mahabang pila ng mga pasyente, ilan ay nakahiga sa bangko, at may mga batang umiiyak sa init at gutom. Wala halos nag-aasikaso sa kanila. May ilang nurse na abala sa pag-uusap, may isang guard na paulit-ulit lang na sila sabing maghintay, at ang receptionist na walang tigil sa pagtitik sa kanyang cellphone. Sa bawat ingay na iyon, mas lalo niyang nadama ang pangungulila ng mga tao sa atensyon na dapat ay natatanggap nila. Paglapit niya sa counter, nagsalita siya ng mahinahon. "Magandang umaga po. Ako po ay may iniinda at ipinadala rito kagabi para masuri." Bahagyang itinaas ng receptionist ang tingin, ngunit agad ding bumalik sa pagtatype. "Pakihintay na lang, matagal ang pila." "Hindi namin alam kung kailan ka matatawag," malamig na sagot nito. Umupo si Achilles at nakinig sa mga reklamo ng mga pasyente sa kanyang paligid. Isang ina ang nag-aalala para sa anak niyang nilalagnat na halos 40 degrees, ngunit wala ni isang nurse ang lumapit. May isang matandang babae na may sugat sa braso, halos nangingitim na sa tagal ng hindi natatalian. Ang lahat ng iyon ay tinatandaan niya sa isip. Bawat piraso ng ebidensya ng kapabayaan. Ilang oras ang lumipas bago siya natawag. Pagpasok niya sa loob, bumungad muli sa kanya si Dr. Luis Reyes. "Ikaw na naman?" Napakunot ang noo ng doktora. "Hindi ba't binigyan na kita ng reseta kahapon? Anong ginagawa mo rito?" Sumagot si Achilles na tila isang payak na matandang lalaki. "Dok, hindi po gumana ang gamot. Mas lalo lang pong sumakit ang ulo ko at parang nananakit na rin ang dibdib ko. Baka po kailangan ng mas maingat na pagsusuri." Ngunit imbes na malasakit, nakita niya ang iritasyon sa mukha ni Dr. Reyes. "Hindi mo ba naiintindihan? Maraming pasyente dito at wala akong oras para sa paulit-ulit na reklamo. Kung gusto mo ng espesyal na atensyon, maghanap ka ng pribadong klinika." Mariin nitong sagot.
Sa pagkakataong iyon, sinubukan niyang iparamdam na mahina siya. "Dok, bulag po ako at wala akong ibang maasahan. Sana po matulungan ninyo ako kahit paano." Ngunit mas lalong tumigas ang boses ni Dr. Reyes. "Kung wala kang pambayad, huwag mong ubusin ang oras ko. Ang dami pang mas mahalagang pasyente kaysa sa iyo." Binitiwan niya ang chart at tinawag ang susunod. Nanatiling nakaupo si Achilles, tahimik at hindi kumikilos. Habang dinadama ang bigat ng bawat salita, doon niya nakita ang tunay na mukha ng doktor. Hindi lang malamig, kundi puno ng kayabangan at kawalan ng malasakit. Habang palabas siya ng silid, narinig niya ang pagtatalo sa kabilang kwarto. Isang lalaki ang galit na galit at sinasabing mali ang gamot na inireseta sa kanya ni Dr. Reyes. Halos mabagsakan ng mesa ang sahig sa lakas ng kanyang galit. "Kung hindi ako agad kumonsulta sa ibang doktor, baka patay na ako ngayon. Paano nyo nagagawang maliitin ang buhay ng tao?" Sigaw nito. Sa labas, nagkagulo ang mga pasyente. Ngunit imbes na humingi ng tawad, narinig ni Achilles ang boses ng doktora na matigas. "Kasalanan mo rin. Mali ang paliwanag mo sa akin. Huwag mong ibunton sa akin lahat." Saglit na tumigil ang pasyente. Ngunit ramdam ni Achilles ang puot sa kanyang boses. "Kung ganito ang klase ng serbisyong binabayaran ko, dapat lang malaman ng lahat kung anong klaseng doktor ka." At galit na lumabas ang pasyente. Tahimik na naglakad si Achilles pabalik sa waiting area. Umupo siya at muling nagmasid. Nakita niyang dumaraping ang isang pribadong pasyente na nakasakay sa wheelchair. May kasamang 2 nurse at isang bantay. Agad itong inasikaso. Inigyan ng espesyal na kwarto at pinayagang hindi pumila. Ang ibang pasyente na kanina pa naghihintay ay tahimik na lang na napayuko. Dito napagtanto ni Achilles ang matinding agwat ng sistema. May pangalang VIP at may pangalang tila walang halaga. Sa kanyang dibdib, kumirot ang awa at galit. Ito ang mismong bagay na pinakanatatakot siyang makita sa sariling ospital, at ngayon ay lumalantad sa harap niya. Habang siya'y nagmumuni-muni, muli siyang nilapitan ni Nurse Maris. "Sir, pasensya na po sa nangyari. Kung gusto ninyo, ako na ang mag-check ng vital signs ninyo. Hindi dapat ganito ang pakikitungo ng sinuman, lalo na sa pasyente na may kapansanan." Marahan niyang sinuklian ng ngiti ang boses ng nurse. "Salamat, iha. Hindi ko man makita. Nararamdaman ko ang malasakit mo." Doon niya muling nakita ang pag-asa. Kung may Dra Reyes na walang malasakit, may Maris namang handang magbigay ng tunay na serbisyo. Ngunit malinaw sa kanya, hindi na sapat ang panonood lamang. Kailangan niyang nakita ang buong kalakaran ng ospital. Bawat butas at bawat kalokohan, mabung magbunyag. Pag-uwi niya ng gabing iyon, tahimik siyang nakaupo sa loob ng sasakyan. Nakatingin sa labas bagaman alam ng driver na hindi naman niya kailangang magkunwaring bulag na yon. Sa loob ng kanyang isipan, binabalikan niya ang mga eksenang nasaksihan. Ang mga pasyenteng walang pera, tinataboy. Ang mga may kaya, agad inaasikaso. Ang doktor na walang malasakit at ang nurse na may tunay na puso. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang mga palad. Hindi ito mananatili ng ganito. Ngunit alam niyang hindi pa ngayon ang oras ng kanyang pagbabalik bilang may-ari. Kailangan pa niyang ipunin ang sapat na ebidensya, sapat na karanasan, upang sa oras ng kanyang muling pagharap, hindi na siya basta pasyente, kundi tagapaghatol ng tunay na hustisya. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik si Achilles sa ospital. Tulad ng dati, dala niya ang makapal na salamin at ang tungkod na siyang nagbibigay ng imahe na isa siyang bulag. Hindi nagtagal ay muling tumambad sa kanya ang magulong eksena sa loob ng pasilidad. Mahahabang pila, pasyenteng nawawalan ng pag-asa at mga empleyadong tila baga-abala, ngunit walang tunay na malasakit. Pinilit niyang magmukhang mahina, dahan-dahang naglafad hanggang sa makapasok muli sa opisina ni Dr. Luis Reyes. Pagkapasok niya, napansin niya
ang mabigat na buntong hininga ng doktora. Ikaw na naman. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na kung hindi gumagana ang gamot, maghanap ka na lang ng ibang doktor? Hindi ako pwedeng maabala sa paulit-ulit mong reklamo, malamig na sabi nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad umalis si Achilles. Umupo siya at mahina, ngunit matatag ang tinig. Dok, hindi ko naman sinasadya. Lumala po ang nararamdaman ko at umaasa lang po ako sa inyo. Wala po akong ibang malalapitan. Imbes na lumambot, lalo pang tumigas ang ekspresyon ni Dr. Reyes. Kailangan mong maintindihan, hindi lang ikaw ang pasyente rito. At isa pa, bulag ka. Natural lang na mas mahirap ang kalagayan mo, pero hindi ko pwedeng ibuhos lahat ng oras ko sa iyo. Halatang iritado siya, tila walang pakialam kung gaano kasait ang kanyang mga salita. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Achilles ang lalim ng pagkakahulog ng kalidad ng serbisyo ng ospital. Kung ang isang doktor na dapat ay simbolo ng malasakit ay may ganitong pag-uugali, paano pa ang iba? Nagpasya si Achilles na obserbahan pa ang mas malalalim na aspeto ng sistema. Nang lumabas siya ng silid, naglakad siya sa kahabaan ng pasilyo. Doon niya nakita ang isang batang babae na may dalang maliit na folder. Lumapit ito sa isang nurse at pakiusap na sana ay mauna dahil matindi na ang nararamdamang sakit ng kanyang ina. Ngunit imbes na tulungan, sinabihan siya ng nurse na maghintay at baka hindi sila matanggap kung kulang ang pambayad. Ang mukha ng bata ay nagpakita ng panghihinayang, hawak-hawak ang maliit na pitaka na halatang hindi sapat para sa bayad. Uling umigting ang kirot sa dibdib ni Achilles. Habang pinagmamasdan niya ang pangyayari, narinig niyang may isang pasyente na sumigaw sa kabilang silid. Doktora, mali ang reseta mo. Hindi ito ang gamot para sa sakit ko. Galit na galit ang tinig ng lalaki, nanginginig habang itinuturo ang papel na hawak niya. Tumakbo ang ibang pasyente sa paligid upang tingnan kung ano ang nangyayari. Mabilis namang lumabas si Dr. Reyes, dala ang kanyang malamig na boses. Hindi ko kasalanan kung mali ang pagkakaintindi mo. Ako ang doktor dito, hindi ikaw. Mas lalo lamang nagalit ang pasyente. Kung hindi ako nagpunta sa ibang klinika, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Pinahamak mo ako, doktora. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, tumalikod lang si doktora. Reyes at iniwan ang pasyente sa gitna ng kanyang galit. Ang mga taong nakapaligid ay nagbulungan, nagkibit-balika at iwinaksi na lang ang sitwasyon. Sa gilid, tahimik na nakamasid si Achilles. Ang lahat ng iyon ay dagdag na ebidensya ng kawalan ng malasakit at pagmamataas ng doktora. Sa kabila ng lahat ng iyon, muli niyang naramdaman ang presensya ni Nurse Mariz. Lumapit ito at dahan-dahang inalalayan si Achilles. Sir, napapansin ko na ilang beses na kayong pinapabalik. Kung nais ninyo, ako po ang gagawa ng simpleng check-up. Hindi ko man kayo matutulungan ng lubos. Gusto ko lang masigurong komportable kayo. Malumanay ang kanyang tinig, puno ng malasakit na tila galing sa puso. Umupo silang dalawa sa isang gilid at tinanong siya ni Mariz tungkol sa kanyang kalagayan. Kahit pa alam niyang wala siyang totoong iniindang sakit, nagkunwari si Achilles at nagpasalamat. Maraming salamat, Hiha. Hindi mo alam kung gaano kahalaga na may isang handang mafinig. Sa mga sumunod na oras, minabuti ni Achilles na manatili sa waiting area. Nais niyang makita kung paano pinamamahalaan ang mga pasyente. Nakita niya kung paanong may mga pangalan na bigla na lamang tinatawag kahit hindi pa oras ng kanilang pila. At kadalasan, sila'y mga taong may kakilala sa loob o may pera, ang mga mahihirap kahit anong sigaw at pakiusap, tila walang boses na maririnig. Isa itong sistema na malinaw na hindi patas at unti-unti na niyang nakikita ang lawak ng problemang bumabalot sa ospital na siya mismo ang nagtatag. Sa kanyang isip, naglaro ang mga alaala ng mga taong umaasa sa ospital na ito noon. Nagtayo siya ng institusyon upang makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan.
Ngunit ngayong siya mismo ang nakaupo sa pila bilang isang bulag na pasyente, nakikita niya ang kabaligtaran ng kanyang pangarap. Hindi na serbisyo ang sentro, kundi pera at impluensya. Tahimik siyang napapikit at sa kanyang dibdib ay nagliyab ang panata. Hindi ito mananatiling ganito. Pag-uwi niya, tahimik siyang nakatingin sa labas ng sasakyan. Sa kanyang isip, malinaw na ang larawan ni Dr. Reyes bilang simbolo ng kawalan ng malasakit. Ngunit sa kabilang banda, may liwanag siyang nakita sa katauhan ni Nurse Mariz. Doon siya kumapit, sapagkat sa kabila ng dilim ng sistemang iyon, may tao pa ring may pusong handang tumulong. Ngunit alam ni Achilles, hindi pa sapat ang mga nakita niya. Kailangan pa niyang manatili sa kanyang pagpapanggap para mas mailantad ang lahat ng kabulukan bago dumating ang araw ng kanyang pagbabalik bilang tunay na may-ari ng ospital. Muling nagbalik si Achilles sa ospital, makalipas ang ilang araw, dala pa rin ang kanyang pagpapanggap bilang bulag. Habang nakaupo siya sa waiting area, naramdaman niya ang mabigat na atmosfera. Ang mga pasyente ay tila sunod-sunod ang pagdating, ngunit wala pa ring pagbabago sa sistema. Mahahaba ang pila, mainit ang paligid, at ang mga empleado'y walang pakialam. Pinili niyang maghintay, pinagmamasdan ang bawat galaw at pinakikinggan ang bawat reklamo. Hindi nagtagal, narinig niyan tinawag muli ang kanyang pangalan. Dahan-dahan siyang tumayo, tangan ang kanyang tungkod, at naglakad papasok ng silid ni Drata Luis Reyes. Pagkapasok niya, agad siyang sinalubong ng malamig na tinig ng doktora. Ikaw na naman, ilang beses ka bang babalik dito para sa parehong reklamo? Nakakunot ang noo ni Drata Reyes. Halatang hindi natuwa sa kanyang presensya. Huminga ng malalim si Achilles bago sumagot. Dok, mas lumala po ang pakiramdam ko. Hindi na lang uulo ang sumasakit, pati dibdib at minsan nahihilo na ako. Sana po ay matulungan ninyo ako. Ngunit imbes na suriin siya ng maayos, mabilis na tinapik ni Drata Reyes ang kanyang chart at nagsulat ng bagong reseta. Inumin mo na lang ito. Huwag ka nang pabalik-balik dito. May mas mahalagang pasyente pa akong aasikasuhin. Bago pa man siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na nagmamadali. Doktora, may bagong dumating na pasyente. Kilalang negosyante at hinihintay na sa kabilang silid. Kailangan daw po agad na masuri. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Dr. Reyes. Mula sa pagiging iritado, biglang naging alerto at puno ng pag-aalaga ang kanyang kilos. Sige, dalhin ninyo agad sa espesyal na kwarto. Huwag hayaang maghintay. Tumalikod siya kay Achilles at nagmamadaling lumabas. Iniwan siyang nakaupo at tila walang halaga. Doon tumimo sa isip ni Achilles ang bigat ng kanyang eksperimento. Hindi lang pala malamig ang ugali ng doktora, malinaw din ang kanyang prioridad, ang mga may pera at koneksyon. Kung siya ay isang mahirap at bulag na pasyente lamang, hindi siya karapat-dapat ng oras at malasakit. Ngunit kung isang VIP ang dumating, agad itong bibigyan ng buong atensyon at serbisyo. Tahimik siyang napabuntong hininga at dahan-dahang lumabas ng silid. Sa hallway, narinig niya ang mga pasyente na nagbubulungan tungkol sa VIP treatment. Kaya pala natatagalan tayo. Kapag may pera, pwedeng unahin. Kapag wala, hintay hanggang mawalan ng pag-asa. Wika ng isang matandang babae na may hawak na bote ng gamot. Naglakad siya papunta sa kabilang dulo ng ospital. Doon niya nakitang muli si Nurse Mariz, abala sa pagtulong sa isang batang may sugat sa tuhod. Hindi alintana ng nurse na hindi siya binabayaran ng ina ng bata. Tinahin niya ang sugat ng may malasakit at dahan-dahan pa niyang kinakausap ang bata upang mawala ang takot. Lumapit si Achilles at nakinig. Masakit po ba? Tanong ni Mariz sa bata, sabay haplos sa buhok nito. Kaunti lang po ate, sagot ng bata, ngunit bahagyang ngumiti dahil sa lambing ng tinig ng nurse. Sa eksenang iyon, muling nakadama ng pag-asa si Achilles. Sa kabila ng kawalan ng malasakit ng ilan, naroon si Mariz na tahimik ngunit tapat na ginagawa ang kanyang tungkulin. Habang nagmamasid, may isang pangyayari
na lalong nagbukas ng kanyang mata. May dumating na ambulansya na may dalang pasyente na walang malay. Agad siyang dinala sa emergency room. Ngunit bago pa man siya maasikaso, tinanong muna ng staff kung may dalang down payment ang pamilya. Nang sabihin ng asawa ng pasyente na wala silang sapat na pera, agad silang tinanggihan. Hindi kami makakakilos hanggat walang bayad. Dalhin na lang ninyo siya sa public hospital, malamig na sabi ng staff. Umiyak ang babae, nagmamakaawa. Maaawa na po kayo, baka mamatay ang asawa ko. Ngunit hindi nila pinakinggan. Nanatiling nakahandusay ang lalaki sa stretcher, habang ang mga tao sa paligid ay nagbulungan at nanginginig sa galit. Tahimik lamang si Achilles, ngunit ramdam niya ang pag-igting ng kanyang damdamin. Nais niyang sumigaw at magbunyag ng kanyang tunay na katauhan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ngayon ang oras. Kailangan niyang makita ang lahat, ang buong sistema, bago niya ipakita kung sino siya. Sa mga mata ng mga pasyente, siya'y isang bulag na walang kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, siya ang may hawak ng pinakamalaking kapangyarihan sa ospital na iyon. Nang gabing iyon, umuwi si Achilles na mabigat ang dibdib. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang eksenang tinanggihan ang pasyente dahil sa kakulangan sa pera. Bumalik din ang imahe ni Dr. Nang iniwan siya para asikasuhin ang isang VIP at sa kabila ng lahat, nananatili ang alaala ni Nurse Maris na walang pag-aalinlangang nagpakita ng malasakit kahit walang kapalit. Doon na niya mas pinagtibay ang kanyang panata. Ang ospital na ito ay itinayo niya para sa lahat, hindi lamang para sa may kaya. At sa tamang oras, babalik siya, hindi bilang isang bulag na pasyente, kundi bilang Achilles Balmes, ang may-ari na handang ituwid ang lahat ng maling nakita niya. Kinabukasan, muli na namang nagbalik si Achilles sa ospital. Habang papasok siya, dala ang tungkod at makapal na salamin na nagkukubli sa kanyang tunay na pagkatao. Agad niyang naramdaman ang dating eksena ng kaguluhan at kawalan ng sistema. May mga pasyente pa ring nakahiga sa sahig, may mga batang umiiyak at may mga taong hindi alam kung saan hihingi ng tulong. Lumapit siya sa reception desk at nagtanong kung maaari siyang makapagpakonsulta muli. Ngunit tulad ng dati, malamig ang sagot ng receptionist. Pakihintay na lang, marami pang nakapila. Nagpakumbaba siya at umupo, nakinig sa mga usapan ng mga tao at patuloy na isinapuso ang bawat hinaing na kanyang naririnig. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang may marinig siyang pag-aaway sa di kalayuan. Isang lalaki ang galit na nakatayo sa harap ng isang nurse at hawak ang reseta. Ano ba ito? Iba ang gamot na binigay sa akin. Kung hindi ako nagtanong sa ibang doktor, baka ikapahamak ko na ito. Sigaw ng pasyente habang nanginginig sa galit. Ang nurse naman ay halatang natataranta at pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Pasensya na po, hindi po ako ang nagbigay niyan. Si doktora po ang nagreseta. Narinig ni Achilles ang pangalan at agad na naunawaan kung sino ang tinutukoy. Mabilis na pumasok si Drona. Luis Reyes, dala ang malamig na ekspresyon at walang bakas ng pagsisisi. Hindi ako nagkamali sa reseta. Baka ikaw ang may maling intindi, mariin nitong sagot. Ngunit hindi nagpatinag ang pasyente. Doktora, wag mo akong gawing tanga. Ang buhay ko ang nakataya rito. Pinapunta ako ng ibang doktor at sabi nila maling-mali ang gamot na ito para sa sakit ko. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao sa paligid. May ilan na sumang-ayon at nagsabing sila man ay nakaranas ng kaparehong kapamayaan. Ang sitwasyong iyon ay nagdala ng tensyon sa buong ospital. Ngunit imbes na humingi ng paumanhin, iniwan lang ni Dr. Reyes ang pasyente at nagmamadaling lumabas ng silid. Tila walang pakialam sa naging aberya. Nagtawanan at nagbubulungan ang ilang empleyado. Ngunit sa mga mata ng mga pasyente, malinaw ang kawalang hustisya. Tahimik lang na nakaupo si Achilles, pilit pinapakalma ang sarili. Alam niyang bahagi ito ng mas malaking problema ng ospital.
Ngunit habang pinagmamasdan niya ang eksena, muli niyang nakita si Nurse Mariz na lumapit sa galit na pasyente. Pasensya na po kayo, hindi tama ang nangyari at naiintindihan ko ang galit ninyo. Ako na po ang mag-aasikaso sa inyo ngayon. Sisiguraduhin kong tama ang lahat ng ilalagay natin sa records ninyo. Humupa ang galit ng pasyente sa harap ng sinseridad ng nurse. Tahimik na napangiti si Achilles sapagkat muling nakita niya ang maliit ngunit mahalagang sinag ng pag-asa sa katauhan ni Mariz. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nagkunwari siyang nahihirapan. May ilang pasyente ang nagtanong kung ayos lang siya at doon niya napansin na kahit sa hirap ng sitwasyon, may mga kapwa pasyente na may malasakit sa isa't isa. Ngunit sa kabilang banda, mas matimbang ang kawalan ng malasakit ng mismong mga taong dapat ay nagbibigay ng tulong. May isang ginang na nagdadala ng kanyang anak na may mataas na lagnat. Nagmakaawa siya sa isang nurse na unahin sila. Ngunit sinabihan lang siya na wala silang espesyal na pila kung wala silang pambayad. Umiyak ang bata habang ang inay halos mawalan na ng pag-asa. Pinagmasdan ni Achilles ang lahat ng ito at lalong nadagdagan ang bigat sa kanyang kalooban. Matalipas ang ilang oras, nakabalik siya sa silid ni Dr. Reyes. Pagpasok niya, halata ang pagkainis ng doktora. Ano na naman ang dahilan at nandito ka pa? Tanong nito. Mahina ngunit tapat na sumagot si Achilles. Dok, hindi ko po kayang magpagamot sa iba. Kayo lang ang pinanghahawakan ko. Sana po ay mapulungan ninyo ako. Ngunit hindi siya tiningnan ni Dr. Reyes. Sa halip, tinawag nito ang susunod na pasyente at iniwan siyang nakaupo roon. Pakiramdam niya, isa siyang anino na walang halaga. Sa sandaling iyon, nagpasya siya sa kanyang sarili na hahayaan niyang tuluyang lumantad ang buong kabulukan bago niya ibunyag kung sino siya. Habang pauwi, binabalikan ni Achilles ang mga pangyayari. Ang maling reseta na muntik makapahamak ng buhay, ang pagtanggi sa mga pasyenteng walang pera, at ang lantarang pagkiling sa mga may kakayahan. Sa bawat alaala, mas tumitindi ang kanyang determinasyon. Hindi siya magpapatuloy na manahimik. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niya pang makakita ng mas malinaw na larawan ng sistemang umiiral. Kailangan niyang ipunin ang lahat ng ebidensya, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng pasyenteng walang boses. Sa kanyang pagbalik sa tahanan, naupo siya sa kanyang silid at nagmuni-muni. Ang ospital na itinayo niya para sa lahat ay unti-unti nang nagiging pugad ng diskriminasyon at pagpapabaya. Ngunit hindi niya hahayaang manatili ito sa ganoong kalagayan. Tahimik na nagbitiw siya ng panata sa kanyang sarili. Sa tamang panahon, babalik siya bilang tunay na may-ari at sa pagbabalik na iyon, lahat ng kanyang nasaksihan ay bibigyang hustisya. Muling nagpunta si Achilles sa ospital. Dala pa rin ang kanyang pagpapanggap bilang bulag. Sa pagkakataong ito, mas determinado siyang masilip ang kalaliman ng sistema. Umupo siya sa waiting area kung saan nag-uusap ang mga pasyente tungkol sa kanilang mga reklamo. May isang ginang na nagsabing 3 araw nang hindi natitingnan ang kanyang asawa dahil wala silang pambayad. May isang ama namang nagsabing pinagtabuyan sila mula sa laboratorio dahil hindi sila nakapagdeposito ng down payment. Tahimik lang si Achilles, ngunit sa kanyang dibdib, unti-unti nang naglalagablab ang galit. Ang ospital na minsang itinayo niya upang magbigay ng pag-asa ay naging pugad ng kawalang malasakit. Pagkaraan ng ilang oras, tinawag siya ng isang nurse para pumasok sa silid. Doon muling humarap si Dr. Luis Reyes. Nakakunot ang noo at halatang walang interes. Ikaw na naman ba? Hindi ka ba nagsasawa na bumalik dito nang bumalik? Malamig na wika nito. Umupo si Achilles. Mahinahon ang tinig. Dok, wala po akong ibang matatakbuhan. Lumalala po ang nararamdaman ko. Sana po ay suriin ninyo ako ng mas maigi. Ngunit imbes na suriin siya, agad na tinapik ni Dr. Reyes ang kanyang chart at nagsulat ng panibagong reseta.
Hindi ko pwedeng ubusin ang oras ko sa iyo. May mga pasyente akong mas nangangailangan. Uminom ka na lang ng gamot na ito at huwag ka nang bumalik. Bago pa man siya makapagsalita, may biglang sigaw mula sa labas. Isang ina ang nagtatakbo. Hawak ang anak na nanghihina sa mataas na lagnat. Doktora, maawa po kayo. Tignan ninyo muna ang anak ko. Halos hindi na humihinga, ngunit imbes na tumulong, tinapunan lamang ng tingin ni Trata Reyes ang mag-ina. Kung wala kayong admission fee, hindi ko pwedeng galawin ang bata. Dalhin na lang ninyo sa public hospital. Nabigla si Achilles sa kanyang narinig. Naroon ang isang batang nanganganib ang buhay, ngunit sa halip na malasakit, pera ang naging sukatan. Umiyak ang ina, nagmamakaawa ngunit nanatiling malamig ang doktor. Wala akong magagawa, mariin pa nitong sagot. Sa sandaling iyon, si Nurse Maris ang muling kumilos. Agad niyang nilapitan ang bata, sinuri ang vital signs at inakay ang ina. Huwag kang mag-alala, gagawan ko ng paraan. Hindi natin pwedeng pabayaan ang bata. Dinala niya ito sa isang bakanteng kama at nagsimulang magbigay ng unang lunas. Napatingin si Achilles, muling humanga sa dedikasyon ng nurse. Habang ang ilan ay abala sa mga pasyenteng may pera, si Maris naman ay walang pag-aalinlangang tumulong sa nangangailangan. Sa eksenang iyon, lalong tumibay sa loob ni Achilles na may pag-asa pa para sa ospital. Ngunit kailangang iwasto ang maling pamamalakad. Matapos ang pangyayari, bumalik si Achilles sa kanyang silid. Nakaupo siya ng tahimik. Tila ba isang anino lamang. Sa loob ng gusali, narinig niyang muli ang tinig ni Dr. Reyes sa labas. Hindi ako dapat inaabala ng mga walang kakayahan. Sayang lang ang oras ko. Ang bawat salitang iyon ay parang sibat na tumatarak sa kanyang dibdib. Tahimik siyang nakinig, ngunit sa kanyang isipan, malinaw na ang larawan ng pagkasira ng integridad ng ospital. Hindi na lamang ito simpleng kapabayaan, kundi kawalan ng puso para sa serbisyo. Habang lumalalim ang gabi, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid, nanginginig sa lamig at sakit. Walang lumalapit, walang nagtatanong kung ayos lang siya. Lumapit si Achilles, nagkunwaring bulag pa rin at tinapik ang balikat nito. "Tay, ayos lang ba kayo?" Mahina ang sagot ng matanda. "Anak, 3 araw na ako rito, pero hindi pa rin ako natitingnan. Wala kasi akong pambayad. Pinapauwi na sana ako. Pero wala akong mauuwian." Humigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Achilles. Lalong lumalim ang sugat sa kanyang kalooban. Ang mga pasyente, sa halip na arugain, ay pinapalayas kung walang kakayahang magbayad. Ang ospital ay tila naging negosyo na lamang, hindi na tahanan ng lunas. Pag-uwi niya kinagabihan, tahimik siyang napaupo sa loob ng sasakyan. Hindi na niya kayang itago sa sarili ang galit at lungkot. Sa kanyang isipan, bumabalik ang imahe ng batang tinanggihan, ng matandang pinapalayas at ng doktor na walang malasakit. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin si Nurse Maris na patuloy na nagbibigay ng pag-asa. Doon niya pinanghawakan ang paniniwala na hindi pa huli ang lahat. Ang ospital na itinayo niya ay maaari pang bumalik sa layunin nitong magbigay ng lunas at pag-asa. Ngunit alam niyang darating ang araw na kailangan na niyang ipakita kung sino siya. Sa oras ng kanyang pagbabalik, lahat ng nasaksihan niyang kawalang malasakit ay haharap sa hustisya at ang mga gaya ni Maris ay bibigyan ng pagkilalang nararapat sa kanila. 1 linggo ang lumipas mula nang masaksihan ni Achilles ang kawalang malasakit kayong bata at sa matandang pasyente. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang mga eksenang iyon. Naisip niyang mas kailangan pa niyang manatili at magpanggap upang mas malinaw niyang makita ang tunay na ugat ng problema. Kaya muli siyang nagbabalik sa ospital, dala ang parehong anyo ng isang bulag na mahirap. Sa pagkakataong ito, pinili niyang dumaan sa charity ward kung saan nakapwesto ang mga pasyenteng halos walang pambayad. Doon niya nasilayan ang nakakaawang kalagayan ng maraming tao. Siksikan ng mga kama, may ilan pang nakahiga sa sahig
at iisa lang ang bentilador na hindi pa gumagana ng maayos. Ang amoy ng gamot, pawis at kawalan ng kalinisan ay halatang hindi binibigyang pansin ng pamunuan. Habang naglalakad, naririnig niya ang mga pasyente na nagkukwento ng kanilang kalbaryo. May inutang para lang makatasok, may ipinagbiling gamit at may naglakad ng milya-milya dahil walang pamasahe. Nang hapong iyon, pinatawag siyang muli para sa check-up. Pagpasok niya sa silid, muling bumungad si Doktora Luis Reyes, nakaupo at nakasandal. Hawak ang cellphone at tila abala sa social media. Hindi man lang ito tumingin sa kanya, bagkus ay nagsalita ng malamig. Ikaw na naman, wala ka bang ibang magawa kundi bumalik dito araw-araw? Hindi ko trabaho na asikasuhin ka kung wala ka namang pambayad? Maingat na umupo si Achilles, pinilit panatilihing mahina ang tinig. Dok, wala po akong ibang kayang puntahan. Baka po pwedeng kahit konting pagsusuri. Napabuntong hininga si Dr. Reyes at pabirong ngumiti. Ngunit halatang may halong pangmamaliit. Alam mo, minsang naiisip ko, kung hindi ka naman bulag, baka nagdadrama ka lang para makakuha ng espesyal na atensyon. Huwag mong isipin na dahil kaawa-awa ka, uunahin kita. Hindi ganyan ang mundo. Ang mga salitang iyon ay parang latay sa balat ni Achilles. Ngunit pinili niyang manahimik upang hindi mahalata ang kanyang totoong damdamin. Tumango lang siya at nagkunwaring walang magawa. Sa loob-loob niya, mas malinaw na ang larawan ng isang doktor na walang malasakit. Mas inuuna ang kayabangan kaysa sa tungkulin. At higit pa roon, nakikita na rin niya ang sistemang sumisira sa integridad ng ospital. Paglabas niya ng silid, bumungad sa kanya ang isang eksena na mas nagpabigat ng kanyang kalooban. May isang ginang na may dalang anak na may sipon at lagnat. Lumapit ito kay Dr. Reyes na kasalukuyang palabas din ng silid. Doktora, pakiusap, tingnan ninyo muna ang anak ko. 3 araw na siyang nilalagnat. Ngunit imbes na tugunan, malamig ang sagot ni Dr. Reyes. Hindi emergency iyan. Bumalik na lang kayo kung sakaling hindi na siya humihinga. Halakhap pa ang sumunod na para bang biro lang. Ngunit sa puso ng ina, iyon ay isang pangungutya. Umiyak ang bata at iniwan silang mag-ina na tila walang halaga. Hindi na nakatiis si Nurse Mariz at lumapit sa mag-ina. Sige po, ako na muna ang titingin. Hindi pwedeng pabayaan ang bata. Kinuha niya ang temperatura, pinahiga sa gilid at binigyan ng pansamantalang gamot. Nakita ni Achilles ang dedikasyon ng nurse at muling nadama ang liwanag sa gitna ng dilim. Habang tinitingnan ni Mariz ang bata, dahan-dahan siyang lumapit at nagsalita. Salamat, Hija. Kung wala ka rito, hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa mga tulad naming walang pera. Nagulat si Mariz at numiti lang. Ginagawa ko lang po ang tama, sir. Hindi po dapat maging sukatan ang pera pagdating sa buhay ng tao. Sa mga salitang iyon, lalong nadama ni Achilles ang pagkakaiba ng 2 uri ng tauhan sa ospital. Ang isa'y puno ng kayabangan at malamig na puso, at ang isa'y tahimik ngunit may malasakit. Makalipas ang ilang oras, habang pauwi, nagmuni-muni si Achilles sa sasakyan. Inikit niya ang kanyang mga mata at binalikan ng lahat ng eksenang nakita niya. Ang mga pasyenteng tinapabayaan, ang mga ina at batang umiiyak, at si Dr. Reyes na walang pakialam. Ngunit higit sa lahat, naalala niya si Mariz na nagsisilbing maliit na tanglaw sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang puso, mas tumindi ang panata na balang araw, babalik siya bilang tunay na Achilles Balmes. At sa pagbabalik na iyon, hindi lamang basta pagbabago ang kanyang ihahatid, kundi hustisya para sa lahat ng pasyenteng minsang tinaboy at binansagang walang halaga. Ngunit sa ngayon, kailangan pa niyang maghintay, manatiling nagmamasid
at patuloy na makita ang buong sistema na sumisira sa kanyang pangarap na ospital. Ang lahat ng ito ay magiging mahalagang bahagi ng kanyang pagbabalik. Ang pagbabalik na magpapayanig sa lahat ng naroroon. Isang hapon, bumalik muli si Achilles sa ospital. Dala pa rin ang kanyang pagpapanggap bilang bulag. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napansin niya ang dami ng pasyente na nag-aantay ng atensyon. Ang ilan ay nakahiga na lamang sa sahig dahil sa kakulangan ng kama. May mga batang umiiyak at mga matandang tila nawawalan na ng pag-asa. Tahimik siyang umupo at piniling makinig sa mga usapan sa paligid. Naririnig niya ang mga hinaing ng mga pasyente tungkol sa hindi pantay na trato, lalo na kapag wala silang dalang pera. Ang mga reklamo ay hindi na bago sa kanya, ngunit sa bawat araw na bumabalik siya, mas malinaw na nakikita ang kabuuan ng problemang bumabalot sa ospital. Ilang sandali pa, narinig niyang tinawag ang kanyang pangalan. Tumayo siya at naglakad papunta sa silid ni Dra. Luis Reyes. Pagpasok niya, agad na namukaan siya ng doktora at muling nagpakita ng pagkainis. Ikaw na naman? Hindi ka ba nagsasawa? Paulit-ulit ka na lang bumabalik dito? Sarkastikong sambit nito. Umupo si Achilles at mahinahong sumagot. Dok, pakiramdam ko'y mas lumalala ang sakit ko. Sana po ay suriin ninyo ako ng mas maayos. Ngunit hindi siya pinansin ni Dra. Reyes. Sa halip, tumayo ito at tumingin sa kanyang relo. Wala akong oras para sa iyo. May mas mahalagang pasyente akong aasikasuhin ngayon. Hindi pa man natatapos ang usapan, biglang pumasok ang isang nurse na may dalang papel. Doktora, may dumating pong bagong pasyente, isa siyang kilalang personalidad at nais niyang kayo mismo ang mag-asikaso. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dr. Reyes. Mula sa malamig at iritadong muka, bigla itong naging masigla at alerto. Sige, ilagay siya sa VIP room. Ako na ang pupunta ron. Iniwan niyang nakaupo si Achilles na parang walang halaga. Tahimik na tumayo si Achilles at lumabas ng silid. Ramdam ang lalong pagkahati ng sistema sa pagitan ng may pera at wala. Habang naglalakad palabas, napansin niya ang isang eksenang lalo pang nagbukas ng kanyang mata. May isang pasyenteng nasa stretcher na dinala sa emergency room. Halata ang kalubhaan ng kanyang kondisyon. Nangingitim ang labi at halos hindi na humihinga. Ngunit bago pa man siya masuri, tinanong agad ng staff ang pamilya. Mayroon ba kayong pambayad para sa admission? Nang sabihin ng pamilya na wala silang pera, mariin ang tugon ng staff. Kung ganoon, dalhin na lang ninyo siya sa public hospital. Hindi namin pwedeng galawin kung walang bayad. Nagsisigaw ang asawa ng pasyente, umiiyak at nagmamakaawa. Maaawa na po kayo, baka hindi na siya umabot. Ngunit hindi sila pinakinggan. Nanatiling nakahandusay ang lalaki sa stretcher. Habang ang mga tao sa paligid ay nagbulungan sa pagkabigla at galit. Hindi nakapagsalita si Achilles, ngunit sa kanyang dibdib ay tila may apoy na sumiklab. Nais na niyang magbunyag ng kanyang tunay na pagkatao, ngunit pinigil niya ang sarili. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Sa halip, tahimik siyang nagmasid at piniling itala sa kanyang isipan ang lahat ng pangyayari. Habang nakatayo siya sa gilid, muling dumating si Nurse Mariz at agad na tumulong sa pasyente. Hindi natin pwedeng pabayaan ito. Kahit anong mangyari, kailangan siyang bigyan ng paunang lunas. Mariin niyang wika. Halatang nag-aalinlangan ang ibang nurse, ngunit si Mariz ang kumilos. Nagbigay ng oxygen at sinimulang gamutin ang pasyente. Nakita ni Achilles kung paano niya isinantabi ang takot at ginawa ang tama kahit labag sa nakasanayang patakaran ng ospital. Nang gabing iyon, nakaupo si Achilles sa loob ng kanyang sasakyan at nagmuni-muni. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng mga pasyenteng tinanggihan dahil sa kakulangan ng pera. At ang matinding pagkakaiba ng pagtrato sa VIP na dumating. Naalala rin niya si Dr. Reyes na walang pakialam sa mga ordinaryong pasyente
ngunit buong sigla at malasakit kapag may pera ang kaharap. Ngunit sa kabilang banda, muling sumagi sa kanyang isip si Nurse Mariz na nagsilbing tanging liwanag sa gitna ng dilim. Sa bawat pagkilos ng nurse, muling pinapaalala sa kanya ang tunay na layunin ng ospital, ang magbigay ng lunas at pag-asa, hindi magbilang ng pera. Dahan-dahan niyang pinikit ang kanyang mga mata at nag-isip ng malalim. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang kalagayan ng ospital na kanyang itinayo. Ang pangarap niya noon ay magkaroon ng lugar kung saan lahat ng tao, mayaman man o mahirap, ay pantay na makakatanggap ng tulong. Ngunit ngayon, unti-unti itong nasisira sa kamay ng mga taong walang malasakit. Alam niyang hindi na siya pwedeng manatiling tahimik. Darating ang araw na kailangan na niyang bumalik bilang tunay na Achilles Balmes, ang may-ari ng ospital. Ngunit bago iyon, kailangan pa niyang masaksihan ang buong kalakaran upang sa kanyang pagbabalik wala nang makakatanggi sa katotohanan na kanyang ilalatag. Ang lahat ng kawalang malasakit at kasafiman ay haharapin niya at sa oras na iyon, magugulat ang lahat. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bumalik si Achilles sa ospital. Pinili niyang dumaan muli sa waiting area upang mas makapagmasid bago siya pumasok para sa check-up. Doon ay agad niyang nasilayan ang parehong sitwasyon na ilang araw na niyang nakikita. Mga pasyenteng nakaupo sa sahig, mga batang umiiyak at mga taong tila hindi alam kung may pag-asa pa silang mabigyan ang atensyon. Ngunit sa araw na iyon, mas malinaw niyang narinig ang mga bulungan ng mga pasyente tungkol sa doktor na si Luis Reyes. May isang ginang ang nagsabi, "Kung wala kang pera, huwag ka nang umasa. Kay Dr. Reyes, pera lang ang mahalaga." Sumang-ayon naman ang isang matandang lalaki na nagsabing muntik na siyang mapahamak dahil sa maling reseta nito. Habang pinakikinggan ang lahat ng iyon, mas lumalalim ang sugat sa kalooban ni Achilles. Hindi nagtagal, tinawag na ang kanyang pangalan. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang abala si Dr. Reyes sa pakikipag-usap sa isang staff. Pagkakita sa kanya, agad na nag-iba ang tono ng doktora. "Ikaw na naman? Wala ka na bang ibang magawa? Lagi ka na lang bumabalik at inuubos mong oras ko." Sarkastikong sampit nito. Umupo si Achilles at mahinahong sumagot, "Dok, mas lumalala na po ang nararamdaman ko. Sana po ay matulungan ninyo ako." Ngunit hindi man lang siya sinilip ni Dr. Reyes. "Kung gusto mong gumaling, magbayad ka. Hindi ako milagro para gamutin ka ng libre." Mariin nitong sagot. Binitawan nito ang chart at tinawag ang susunod na pasyente. Tila ba walang halaga ang kanyang presensya. Habang palabas si Achilles, bigla niyang nasilayan ang isang pangyayari na lalong nagbukas ng kanyang mata. May isang bata na dinala ng kanyang ina, nang hihina at may mataas na lagnat. Umiiyak ang bata habang nakapulupot sa kanyang ina. Agad silang lumapit kay Doktora Reyes. "Doktora, maawa na po kayo. Tingnan ninyo muna ang anak ko." Ngunit malamig ang tugon ng doktora. "Hindi emergency iyan. Bumalik na lang kayo kung hindi na siya humihinga." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Achilles. Paano niya nagagawang ipagsawalang bahala ang isang batang nangangailangan ng tulong? Ang ina ay lumuhod pa, nagmamakaawa, ngunit tinapunan lamang sila ng malamig na tingin at iniwan. Muling lumapit si Nurse Mariz, gaya ng dati. Siya ang nagdala sa bata sa isang gilid at nagbigay ng pansamantalang lunas. "Huwag kang mag-alala, inay. Sisikapin kong mapababa ang lagnat ng anak mo. Hindi dapat pinapabayaan ang bata." Habang inaasikaso ni Mariz ang mag-ina, naramdaman ni Achilles ang muling pag-igting ng kanyang paninindigan. Sa halip na makadama ng galit, nakaramdam siya ng inspirasyon mula sa nurse na tila nag-iisang haligi ng malasakit sa ospital. Ngunit hindi niya maikakaila na mas lumalala ang larawan ng sistemang kanyang nasasaksihan. Habang naglalakad siya palabas ng pasilyo, nakita niya ang isang VIP patient na dumating. Kaagad itong sinalubong ng mga staff, inalalayan at dinala sa isang espesyal na kwarto. Walang pila, walang tanong,
at agad binigyan ng atensyon. Nakita rin niya kung paano nagbago ang kilos ni Dr. Reyes. Kanina lamang, malamig at walang malasakit siya sa mga ordinaryong pasyente. Ngunit ngayon ay abala at masigla, puno ng pagpapakita ng malasakit sa VIP. Ang kontrast na iyon ay parang sampal sa mukha ni Achilles. Hindi na niya mapigilang isipin, paano naging ganito ang ospital na itinayo niya para sa lahat? Pag-uwi niya ng gabing iyon, tahimik siyang naupo sa kanyang silid at nagmuni-muni. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya makapagtitiis sa nakikita. Sa kanyang alaala ay paulit-ulit na bumabalik ang mga eksenang pinapabayaan ang mga bata, pinapalayas ang mga mahihirap at binibigyan lamang ng atensyon ang mga may pera. Ngunit higit pa roon, bumabalik din sa kanyang isip ang larawan ni Mariz na walang pagod na nag-aalaga kahit hindi siya binibigyan ng sapat na pagkilala. Doon niya napagtanto na sa ospital na puno ng dilim, mayroon pa ring isang ilaw na patuloy na nagliliyab. Ngunit alam din niyang hindi sapat ang pagkilos ng iisang tao. Kailangan na niyang maghanda para sa kanyang pagbabalik. Ang pagbabalik na magpapayanib sa lahat. Ngunit bago iyon, kailangan pa niyang ipunin ang lahat ng ebidensya at masaksihan pa ang kabuuan ng sistemang bumalot sa kanyang pangarap na ospital. Pinili niyang manatiling nagtatago sa katauhan ng isang bulag upang sa oras na siya'y bumalik bilang si Achilles Balmes, wala nang makakapagtanggi sa katotohanang kanyang ilalantad. At sa pagbabalik na iyon, lahat ng kanyang nakita, ang kawalang malasakit, ang kayabangan at ang kasakiman, ay haharap sa hustisya. Sa muling pagbabalik ni Achilles sa ospital, mas matindi ang kanyang pagnanais na makita ang kabuuang kalakaran bago siya magbunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Tulad ng dati, dala niya ang tungkod at makapal na salamin. Mabagal ang lakad na parang hirap na hirap siyang makakita. Sa kanyang pagpasok, agad niyang napansin ang mga pasyente na nakapila at nagrereklamo. May mga nagsasabing 3 araw na silang naghihintay ngunit hindi pa rin natitingnan. May mga nagmamafaawa sa mga nurse ngunit tila walang nakikinig. Sa bawat salitang naririnig niya, mas lalo niyang nakikita ang pagkawasak ng kanyang pangarap na ospital. Tinawag muli ang kanyang pangalan at pumasok siya sa silid ni Dr. Luis Reyes. Pagpasok pa lang, agad nang nakakunot ang noo ng doktora. Ikaw na naman, hindi mo ba naiintindihan na wala na akong oras para sa'yo? Walang bahid ng malasakit sa boses nito, bagkus ay puro inis at pangmamaliit. Umupo si Achilles at mahinahong sumagot, "Doc, patuloy po akong nahihilo at sumasakit ang aking dibdib. Sana po ay masuri ninyo akong mabuti." Ngunit hindi siya pinansin ni Dr. Reyes. Sa halip, kinuha nito ang kanyang chart at mabilis na nagsulat ng reseta. "Uminom ka na lang nito at huwag ka nang bumalik. Marami pa akong mas importanteng pasyente kaysa sa iyo." Hindi pa man siya nakakatayo, biglang dumating ang isang grupo ng mga nurse na nag-aakay ng isang VIP patient. Kasama nito ang 2 bodyguard at isang personal assistant. Kaagad silang sinalubong ni Dr. Reyes at nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa pagiging malamig at iritado, naging masigla at magiliw ang kanyang kilos. "Ay, magandang araw po. Ako mismo ang mag-aasikaso sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para sa inyo." Napailing si Achilles sapagkat malinaw na malinaw ang pagkakaiba ng pagtrato. Kung kanina ay wala siyang halaga, ngayon ay abala at buong sigla ang doktora para sa may pera. Tahimik na lumabas si Achilles ng silid at naglakad sa pasilyo. Doon niya nasilayan ang isa na namang nakafaawang pangyayari. May isang matandang babae na nakahiga sa bangko, halos hindi na makagalaw. Lumapit ang anak nito sa isang nurse at nagmamakaawa. "Ate, baka pwedeng tingnan muna ang nanay ko. Mahina na siya at baka hindi na kayanin." Ngunit malamig na sagot ng nurse, "Kung wala kayong admission fee, wala kaming magagawa.
dalhin na lang ninyo siya sa public hospital. Halos malaglag sa sahig ang luha ng anak, ngunit wala ni isa mang kumilos para tulungan sila. Habang pinagmamasdan iyon ni Achilles, lalong lumalim ang sugat sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, muli niyang nasilayan ang malasakit ni Nurse Maris. Agad itong lumapit sa matanda, inakay ito at inilagay sa isang bakanting kama. Huwag kayong mag-alala, inay. Ako na muna ang bahala sa inyo. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ang ganitong kalagayan. Habang ginagawa ito ni Maris, napangiti si Achilles at muling nakaramdam ng pag-asa. Ang nurse na ito ang tanging nagpapaalala sa kanya ng tunay na layunin ng ospital. Ang magbigay ng lunas at pag-asa sa lahat, anuman ang kanilang kalagayan. Sa mga sumunod na oras, nanatili si Achilles sa waiting area at pinili niyang makinig sa mga usapan ng mga pasyente. Narinig niya ang mga hinaing tungkol sa hindi pantay na trato sa mga pagkakataong pinapauwi sila dahil walang pambayad at tungkol sa mga pagkakataong pinapaboran ang mga may pera at koneksyon. Ang lahat ng ito ay kanyang tinandaan. Habang nagmamasid, napansin niyang dumarating ang ilang sasakyan sa harap ng ospital. Mamahaling mga kotse na agad sinalubong ng mga staff. Muli, malinaw ang pagkakaiba. Ang mayaman, agad na pinapansin. Ang mahirap, pinapabayaan. Nang gabing iyon, umuwi si Achilles na mabigat ang loob. Habang nakaupo sa kanyang silid, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang mga eksenang kanyang nasaksihan. Ang mga pasyenteng tinanggihan, ang mga batang umiiyak, ang mga matandang pinapalayas, at si Drama Reyes na walang malasakit. Ngunit higit sa lahat, bumabalik din sa kanyang isip ang larawan ni Nurse Maris na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa kabila ng lahat. Doon niya napagtanto na hindi na siya pwedeng magtagal pa sa kanyang pagpapanggap. Malapit na ang oras ng kanyang pagbabalik. At sa oras na iyon, magugulat ang lahat sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit bago iyon, kailangan pa niyang ipunin ang lahat ng ebidensya at masaksihan ang kabuuan ng sistemang sumisira sa kanyang pangarap na ospital. Sa kanyang pagbabalik bilang si Achilles Balmes, wala nang makakapagtanggi sa katotohanang kanyang ilalatag. At lahat ng kawalang malasakit at kasakiman ay haharap sa hustisya. Isang linggo ang lumipas bago muling bumalik si Achilles sa ospital. Sa panahong iyon, marami siyang oras na ginugol sa pag-iisip kung paano niya haharapin ang natuklasan niyang kabulukan sa loob ng institusyon na siya mismo ang nagtayo. Habang nakaupo sa kanyang sasakyan bago bumaba, ramdam niya ang bigat ng bawat alaala, mga pasyenteng tinanggihan, mga batang pinabayaan, at mga matandang halos mawalan ng pag-asa dahil lamang sa kakulangan ng pera. Ngunit sa araw na iyon, alam niyang higit pa sa pagmamasid ang kanyang gagawin. Malapit na ang oras ng kanyang pagbabalik bilang si Achilles Balmes at kailangan niyang tiyakin na makikita ng lahat ang buong katotohanan. Pagpasok niya, dala pa rin ang anyo ng isang bulag. Muli niyang naramdaman ang kawalan ng kaayusan sa ospital. Mga pasyenteng nagrereklamo, mga taong nagbubulungan tungkol sa hindi pantay na sistema at mga nurse na abala sa papel, ngunit hindi lumalapit sa mga naghihirap na pasyente. Hindi nagtagal, narinig niyang tinawag ang kanyang pangalan. Sa pagpasok niya sa silid, bumungad muli si Dr. Luis Reyes. Nakaupo ito at nakataas ang isang kilay. Tila wala ng pasensya sa kanya. Ikaw na naman, ilang beses na ba kitang pinagsabihan na huwag ka nang bumalik dito? Malamig na wika nito. Umupo si Achilles. Pinilit panatilihin ang mahinahong tinig. Dok, wala po akong ibang malalapitan. Sana po kahit isang masusing pagsusuri lang. Ngunit hindi siya pinakinggan. Sa halip, binigyan lang siya ng panibagong reseta at itinaboy. Kung gusto mong mabuhay ng mas mahaba, magbayad ka at maghanap ng espesyalista. Hindi ko trabaho ang mag-alaga sa isang pasyenteng walang silbi. Habang palabas siya ng silid, isang eksena ang bumungad na mas nagpabigat sa kanyang damdamin. May isang pasyente na may malalang kondisyon ang dinala ng kanyang pamilya.
Ngunit bago pa man masuri, agad tinanong ng staff kung may pambayad sila para sa operasyon. Nang sabihing wala silang sapat na pera, mariing sagot ng staff, kung ganon, dalhin na lang ninyo sa ibang ospital. Hindi namin pwedeng simulan ang operasyon kung walang bayad. Ang pamilya ay halos lumuhod sa pagmamakaawa, ngunit wala ni isang doktor ang lumapit. Nakita ni Achilles ang pag-iyak ng mga anak ng pasyente at ramdam niya ang kanilang desperasyon. Sa sandaling iyon, gusto na niyang alisin ang salamin at ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit pinigil niya ang sarili. Alam niyang malapit na ang oras, ngunit nais pa niyang makita ang huling piraso ng ebidensya bago siya bumalik bilang may-ari. Habang naglalakad siya sa pasilyo, muling nasilayan ni Achilles si Nurse Maris. Abala ito sa pagtulong sa isang matandang babae na walang kasama. Marahan niyang inalalayan ito at tiniyak na may makakain. Huwag kayong mag-alala, inay, kahit mahirap ang sitwasyon, sisiguraduhin kong hindi kayo mapapabayaan. Malumanay na sabi ni Maris. Doon muling napagtanto ni Achilles na hindi lahat ng nasa ospital ay bingi sa panawagan ng malasakit. Mayroon pa ring mga kagaya ni Maris na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng mga pasyente. At iyon ang nagsilbing huling patunay na sa pagbabalik niya, mayroong mga taong karapat-dapat na bigyan ng pagkilala at pagkakataon. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Achilles ng ospital at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Sa loob, matagal siyang nanahimik. Pinikit niya ang kanyang mga mata at isa-isang binalikan ang mga pangyayari. Ang mga araw na nagkunwari siyang bulag, ang bawat salitang mapanakit ni Doktora Reyes, ang bawat pasyenteng pinapalayas, at ang bawat malasakit na ipinakita ni Maris. Doon niya tuluyang napagtanto na sapat na ang kanyang nakita. Ang kanyang eksperimento ay nagbunga ng malinaw na larawan ng kabulukan ng ospital. Hindi na siya kailangang manatili pa bilang isang bulag na pasyente. Ang susunod niyang gagawin ay ang bumalik bilang tunay na Achilles Balmes, ang may-ari ng ospital. Sa mga sumunod na gabi, nagtipon siya ng mga dokumento at ebidensya. Nakipagpulo siya sa ilang mapagkakatiwalaang tao mula sa kanyang kumpanya na liim na nakabantay sa mga operasyon ng ospital. Pinakinggan niya ang kanilang ulat tungkol sa mga reklamo ng pasyente, mga maling reseta at mga kasong natatabunan dahil sa impluensya at pera. Lahat ng iyon ay pinagsama-sama niya upang sa oras ng kanyang pagbabalik, wala nang makakatanggi sa katotohanan ng kanyang ihahayag. Tahimik ngunit puno ng determinasyon ang kanyang mga hakbang. Sa kanyang isipan, malinaw na ang plano. Babalik siya sa ospital, hindi na bilang isang bulag na pasyente, kundi bilang ang tunay na may-ari na magdadala ng hustisya. Habang nakaupo siya sa kanyang opisina sa mansyon, tumingin siya sa salamin at inalis ang makapal na salaming matagal na niyang isinusuot. Kita niya ang sarili bilang isang taong matatag at handa. Wala na ang anyo ng isang mahina at bulag na pasyente. Sa halip, naroon ang imahe ng isang negosyanteng handang ipagtanggol ang kanyang mga prinsipyo. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang ito laban para sa kanya, kundi laban para sa lahat ng pasyenteng minsang pinabayaan, para sa lahat ng ina at batang pinaiyak, at para sa lahat ng mahirap na tinanggihan ng serbisyong dapat ay para sa kanila. At sa oras ng kanyang pagbabalik, lahat ay magugulat. Lahat ay haharap sa katotohanan na matagal na nilang tinatago. At si Dr. Luis Reyes, na walang pakundangan sa kanyang mga pasyente, ay hindi na makakatakas sa hustisyang darating. Muling sumiklab ang araw ng katotohanan nang dumating si Achilles sa ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakasuot ng makapal na salamin at hindi na rin niya dala ang tungkod na nagsilbing bahagi ng kanyang pagpapanggap. Sa halip, bumaba siya mula sa isang mamahaling sasakyan, nakabarong na puti at may kasamang ilang abogado at tauhan mula sa kanyang kumpanya. Agad na nagulat ang mga tao sa paligid, ang mga pasyente, nurse, at maging ang guard na dati hindi man lang siya pinapansin ay napatingin at nagbulungan. May ilan na agad na nakilala ang kanyang mukha,
sapagkat lumabas na rin siya sa mga pahayagan bilang isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Hindi sila makapaniwalang ang dati nilang nakitang bulag na tila walang halaga ay siya palang tunay na may-ari ng ospital. Pagpasok niya sa lobby, bumigat ang atmosfera. Ang mga empleyado ay natigilan, ang receptionist na minsang nanlamig sa kanya ay halos hindi makapagsalita. Sir, ano pong maipaglilingkod namin? Pautal na tanong nito. Ngunit hindi siya sumagot. Diretso siyang naglakad papunta sa conference hall kung saan naroon ang ilan sa mga department head, kabilang na si Dr. Luis Reyes. Nang bumukas ang pintuan at pumasok si Achilles, tumahimik ang lahat. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Dr. Reyes mismo ay halos manigas sa kanyang kinatatayuan. Ang lalaking paulit-ulit niyang pinagsalitaan ng masakit, binastos at pinabayaan, ay siya palang pinakamataas na pinuno ng ospital. Lumapit si Achilles sa gitna ng silid at tumingin sa lahat ng naroon. Malamig, ngunit matatag ang kanyang boses. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ninyo tinatrato ang mga pasyente sa ospital na ito. Sa loob ng maraming linggo, nagkunwari akong isang bulag na mahirap. At sa panahong iyon, nakita ko ang tunay ninyong ugali. Nakita ko kung paano ninyo pinapabayaan ang mga walang pera. Narinig ko ang mga pasyenteng tinanggihan at ako mismo ay nakaramdam ng inyong kawalan ng malasakit. Nabigla ang mga staff, ang iba'y halos mapayuo sa hiya. Ngunit ang pinakamalakas na tama ay kay Dr. Reyes na hindi makatingin kay Achilles at nanginginig ang mga kamay. Itinuro siya ni Achilles. Ikaw, Doc Reyes. Ikaw ang naging mukha ng lahat ng nakita kong kabulukan. Ilang beses mo akong pinabayaan. Ilang beses mong ipinaalala sa akin na wala akong halaga dahil isa akong bulag na walang pera. Ilang pasyente ang tinanggihan mo, ilang bata ang pinaiyak mo, at ilang buhay ang nalagay sa peligro dahil sa maling reseta at malamig mong ugali. At ngayon, nasa harap mo ako bilang si Achilles Balmes, ang may-ari ng ospital na matagal mo nang sinisira. Walang maisagot si Doc Reyes. Nanlaki ang mga mata ng iba pang doktor at nurse na naroon sapagkat hindi nila akalaing haharapin nila ang ganitong klaseng revelasyon. Habang nagsasalita si Achilles, pumasok ang ilang pasyente na dati naging saksi sa kanyang pagpapanggap. May mga sumigaw mula sa likuran. Totoo, nakita namin kung paano siya pinabayaan. Nakita namin kung paano tinanggihan ang mga mahihirap. Ang mga pasyente mismo ang nagsimulang maglabas ng hinaing sa harap ng lahat. Isa-isang nagpatotoo ang mga ito tungkol sa kawalang malasakit na matagal na nilang nararanasan. Mas lalong napahiya si Dr. Reyes at ang ilan pang doktor na kasabwat sa ganitong sistema. Halos hindi makatingin ang mga ito kay Achilles, lalo na nang magsalita pa ang ilang nurse na dati ring saksi. Ngunit isang boses ang umangat, si Nurse Mariz. Sir, ako po ay humihingi ng paumanhin sa lahat ng nangyari. Ginawa ko lang po ang aking makakaya para sa mga pasyente. Hindi po lahat ng nasa ospital ay walang malasakit. Tumango si Achilles at numiti ng bahagya. Alam ko, ikaw ang nagpapaalala sa akin na may pag-asa pa sa ospital na ito. Pagkatapos, inilabas ng mga abogado ni Achilles ang mga dokumento at ebidensya. Mga reklamo ng pasyente, mga ulat ng maling reseta at mga kaso ng pagpapabaya na itinago ng ilang opisyal. Lahat ng ito'y ipinirensenta sa harap ng mga department head. Hindi na ito manpapatuloy. Ang ospital na ito ay itinayo ko para sa lahat, mayaman man o mahirap. Ngunit binago ninyo ang layunin nito at ginawa ninyong negosyo ang dapat ay serbisyo. Simula ngayon, lilinisin natin ang sistemang ito. At lahat ng nagpabaya ay mananagot. Tahimik ang buong silid maliban sa mahihinang bulungan ng pagkagulat at hiya.
Sidra. Reyes ay halos mapaupo sa kanyang kinatatayuan, hindi makapagsalita at wala nang maipagtanggol. Sa pagtatapos ng pulong na iyon, iniwan ni Achilles ang malinaw na mensahe. Hindi ko hahayaang manatiling ganito ang ospital na aking itinayo. Ito ay babalik sa tunay nitong layunin, ang magbigay ng lunas at pag-asa, hindi ng diskriminasyon at pangmamaliit. Sa kanyang paglabas ng silid, nagkatinginan ang mga tao. Ang iba'y nakaramdam ng takot, ang iba nama'y nakaramdam ng pag-asa. Ngunit iisa lang ang malinaw. Ang pagbabalik ni Achilles bilang may-ari ay simula ng isang pagbabago na magpapayanig sa ospital at magbibigay ng hustisya sa lahat ng pasyenteng minsang pinabayaan. Kinabukasan, muling nagtipon ang lahat ng empleyado sa malaking hall ng ospital matapos ipatawag ni Achilles ang isang espesyal na pagpupulong. Nakaayos ang mga tauhan mula sa iba't ibang departamento, mga doktor, nurse, staff at maging ang ilang pasyente na inimbitahan upang magpatotoo. Tahimik ang lahat nang pumasok si Achilles, suot ang kanyang barong at may kasamang mga abogado at board of directors. Sa kanyang paglalakad, ramdam ang bigat ng kanyang presensya. Ang dating bulag na pasyenteng kanilang pinabayaan ay ngayon ay nakatayo sa harap nila bilang may-ari ng ospital. Nagsimula siyang magsalita, mababa ngunit matatag ang tinig. Alam kong lahat kayo ay nagugulat pa rin sa aking pagbabalik. Ngunit narito ako hindi para manakot, kundi para ilantad ang katotohanan. Sa loob ng maraming linggo, ako'y nagkunwaring isang bulag na pasyente. Nakita ko ang tunay na ugali ng ilan sa inyo, kung paano ninyo tinatrato ang mga tao na walang pera. Nakita ko ang mga pasyenteng pinabayaan at tinanggihan, at ako mismo ay nakaranas ng mga salitang masakit at mapanghamak. Tumigil siya sandali at tumingin sa hanay ng mga doktor kung saan naroon si Drata Luis Reyes. Hindi makatingin si Reyes sa kanya, nakayuko at nanginginig. Itinuro niya ito. Drata Reyes, ikaw ang pinakamatinding halimbawa ng kawalan ng malasakit na nakita ko. Ilang beses mo akong itinaboy, ilang beses mong ipinaalala na wala akong halaga dahil mahirap at bulag ako. Ilang pasyente ang muntik mamatay dahil sa iyong kapabayaan. Ang ospital na ito ay hindi itinayo para sa mga taong tulad mo na inuuna ang pera kaysa buhay. Nanahimik ang lahat. Si Reyes ay nagsimulang magsalita, pautal at puno ng takot. Sir, hindi ko po alam na kayo pala iyon kung alam ko lang. Ngunit pinutol siya ni Achilles at iyan ang pinakamalaking kasalanan mo. Hindi dapat nakabatay sa pagkakakilanlan ng tao ang pagtrato mo sa pasyente. Hindi dapat kailanganin na may koneksyon o pera para lang makakuha ng malasakit. Pagkatapos, isa-isang lumapit ang ilang pasyente at nagpatotoo. May isang matanda na nagsabing muntik na siyang hindi mabigyan ng gamot dahil wala siyang pambayad. May isang ina na umiyak habang ikinukwento kung paanong tinanggihan si Dr. Reyes ang kanyang anak na may mataas na lagnat. Ang mga salitang ito ay nagsilbing martilyo na lalong nagpasadlak kay Reyes sa kahihiyan. Hindi na siya nakapagsalita. Tuluyan na lamang siyang napaiyak habang ang mga kasamahan niya ay nagkatinginan, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ngunit hindi natapos doon. Muling nagsalita si Achilles at sa pagkakataong ito ay bumaling siya kay Nurse Maris. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may nakita akong liwanag. May isang tao na hindi nag-atubiling tumulong sa akin kahit wala siyang makukuha. May isang tao na nagpakita ng malasakit sa bawat pasyente na lumapit sa kanya, may pera man o wala. At siya ay si Nurse Maris. Napatingin ang lahat kay Maris, na halapang nagulat at namula ang mukha. Ikaw ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko itinayo ang ospital na ito. Dahil sa iyo, alam kong may pag-asa pa ang institusyong ito. Ikaw ang patunay na ang malasakit ay hindi nawawala sa lahat. Pinuri ni Achilles si Maris sa harap ng lahat at inihayag na siya ang itatalaga bilang head nurse. Nagpalakpakan ng ilang staff at pasyente
Ngunit nanatiling tahimik ang mga doktor na kasabwat sa maling sistema. Simula ngayon, dagdag ni Achilles, hindi na pera ang magiging batayan ng serbisyo sa ospital na ito. Pantay-pantay ang lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Ang ospital na ito ay babalik sa tunay nitong layunin, ang magbigay ng pag-asa at lunas. Malakas na palakpakan ang sumunod mula sa mga pasyente at ilang empleyado. At doon nagsimulang dumaloy ang bagong pag-asa sa gusali. Samantala, si Drac Reyes ay hindi na nakapagsalita. Siya ay formal na tinanggal sa kanyang posisyon at binigyan ng kaso dahil sa kanyang kapabayaan. Ang iba pang kasabwat na doktor at staff ay sinuspinde at sinampahan ng imbestigasyon. Ang kanilang mga pangalan ay inilagay sa talaan upang hindi na muling makapanakit ng iba pang pasyente. Sa kabilang banda, ang mga tapat at nagpakita ng malasakit ay binigyan ng pagkilala at promosyon. Isa itong malinaw na mensahe mula kay Achilles na ang panahon ng kasakiman at kawalan ng malasakit ay tapos na. Nang matapos ang pulong, lumapit ang ilang pasyente kay Achilles. Ang isang ina na may anak na tinanggihan noon ay lumuhod at humawak sa kanyang kamay. "Maraming salamat, sir. Akala ko'y wala nang makikinig sa amin. Ngayon alam kong may pag-asa pa." Pinatayo siya ni Achilles at marahang ngumiti. "Hindi ninyo kailanman dapat maramdaman na wala kayong halaga. Ang buhay ninyo ay mahalaga at iyon ang pangangalagaan ng ospital na ito mula ngayon." Lumapit din si Maris at nagpasalamat. Ngunit tinapik lamang siya ni Achilles sa balikat. "Ikaw ang tunay na bayani dito. Ipagpatuloy mo ang malasakit mo sapagkat iyon ang magbibigay ng bagong mukha sa ospital." Sa paglabas ni Achilles ng hall, sinundan siya ng mga pasyente at empleyado. Sa mga mata nila, malinaw na nakita ang pagbabago. Ang ospital na minsang naging lugar ng pang-aabuso at diskriminasyon ay magsisimula na ngayong maging tahanan ng pag-asa at katarungan. Sa kanyang paglalakad, ramdam ni Achilles ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasama nito ang kaginhawaan ng paninindigang tinupad. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang para ipakita ang kanyang kapangyarihan bilang may-ari, kundi upang ipanumbalik ang dignidad ng ospital at bigyan ng hustisya ang lahat ng pasyenteng minsang pinabayaan. Sa kanyang puso, batid niyang ito ang simula ng isang bagong yugto, isang ospital na hindi nasusukat sa kayamanan ng tao, kundi sa halaga ng bawat buhay na ipinagkakaloob dito ng Diyos.